bawal po yan sa batas. Natanggal na po sa amin yan, kanya hindi po namin pwedeng ibenta sa mga retailers. So ay binibenta namin at 33 pesos. Anak, pwede nilang ibenta hanggang 35 pesos para at least may 2 pesos to recover logistics cost nila. Kasi kukuhanin nila yan sa bodega ng NFA. So merong gastos yun sa mag-aakot, no? At saka sa mga tao na gagamitin nila sa pagbibenta. So kaya yan, o inaalaw sila hanggang 35 pesos. May benta. Yung presyo na nakuha nila at 33. Last na panayam natin, Administrator, hindi pa po naidideklara yung mismong food security emergency. At ngayon po, naideklara na nga itong food security emergency. Kamusta po yung sir, yung pagbili ng mga LGU ng mga stock po ninyo? Okay, no, sa ngayon medyo kaunti pa lang, no, although na 70 na yung mga LGUs na nag-signify ng intention, but ang mga actual na nakapagkuha pa lang ay ang San Juan, Navotas, at yung Bacolod dito mag-withdraw na rin, at saka yung Cotabato, and of course yung Camarines Sur na isa sa mga nauna, no. So far yun pa lamang, no, kanya hinihikayat natin yung ating mga LGUs na mag-participate na dito at nang sa gayon maramdaman ng ating mga taong bayan yung murang bigas galing sa NFA. Magkano nga po yung bentahan nito ng NFA, at pagdating na nito sa mga palengke, nasa magkano na po kaya yung presyo nito, Administrator? Ito ay binibenta namin at 33 pesos. Anak, pwede nilang ibenta hanggang 35 pesos para at least may 2 pesos to recover logistics cost nila. Kasi kukuhanin nila yan sa bodega ng NFA. So merong gastos yun sa mag-aakot, no? At saka sa mga tao na gagamitin nila sa pagbibenta. So kaya yan, o inaalaw sila hanggang 35 pesos. May benta. Yung presyo na nakuha nila at 33. Administrator, ilan nga po yung volume ng ready ninyo na maibenta na stock ng NFA rice sa mga lokal na pamahalaan, at ilan po yung nabawas na doon? Ang ating stocks na nakagiling na milled rice nationwide ay nasa 840,000 bags, no? Marami po yan, 840,000 bags nationwide. But 50 kilos yung bags na, sir, no? 50 kilos? Yung bags per bag? Bags is 50 kilos. 50 kilos yan. No? So, ang na-withdraw pa lang, halos tigwa 1,000 lang eh. 1,000 si San Juan, na si Navotas, 1,000, si Kamsur, I think, nag-allocate tayo ng 25,000 for the whole province. Pero hindi pa natin alam kung ilan na talaga yung na-withdraw nila sa ngayon, no? So far, yun pa lamang ang mga na-disposal. Kanya talagang nananawagan tayo na para mas magaran at mabilis na pabigyan natin ng konting kaluwagan ng ating mga consumers na mabigyan natin sila ng murang bigas. Bago lang si Master Judea, wala na po bang na mas ibababa nyo pa yung presyo? Yun na lang po talaga, 33 at appealing. Ano po ba yung nakikita nyo ring rason? Bakit hindi pa sila bumibili? Namamahalan pa rin ba sila? Yung sa presyo, no? Kasi yun na talaga ang pinakasagad, no? Actually, malaki na ang subsidy na inano natin dyan. Binigay natin sa ating mga consumer, nasa sa roughly 15 pesos per kilo, no? Ang ating subsidy na dyan, no? Doon naman sa dahilan kung bakit sabihin na natin, medyo hindi mabilis, no? Ang kanilang pagkuha ng LGU. Iba-ibang kadahilanan. Yung iba, pondo, syempre. Pangalawa, may proseso, like kailangan ng sanggunian resolution nila. So, yung mga ganun ba? So, inaasahan natin na in anytime, any day, makakumpleto nila yon at makakabili sila sa atin sa NSA. Ayun, Administrator, Master Judea po. Admin, ano po kaya ang mas magandang dahilan o magandang paraan para dumami-dami po ang makakabili nitong mga NFA natin? Kasi ngayon, sa balita po, konti pa rin. Ano po ang pinakamabisang dahilan siguro? Siguro advertisement or makipag-usap yung LGU? Paano po ba? Sa ngayon, nakikipag-usap talaga ang Department of Agriculture sa DILG. Sumulat sila, nakikipagpulong. Parang encourage ang ating mga LGUs, no?
Pangalawa, pati mga different government entities, ini-encourage na rin natin. May mga ilan tayong kausap, no, na magpa-participate sa mga government agencies. Yun ang ating mga ginagawa sa ngayon. Siguro maramihin pa yung mga kadiwa mismo kasi pwede rin through kadiwa. So ginagawa ng paraan naman yan ng Department of Agriculture. Okay po. At may isa pa po, tawag dito, yung expiration po nito, matagal pa naman po, ano? Bago siguro matapos ang taon, pwede pang mabili yan ng ating mga kababayan. Paano po ba yung expiration date nito? Okay, yung Declaration of Food Security Emergency ay nandyan pa. Hanggat hindi po nililift yan, patuloy po tayong makakapagbenta, no, ng ating stocks. Ano naman, ang sa ating panayam sa Department of Agriculture, kasi halos weekly naman kami nagpupulong dyan, no? Sila hanggat hindi nare-reach yung presyo na inaakala nating tama sa merkado, hindi malilift yung food security emergency. Okay, partner. Administrator, itong pag sinabi nating lumang stocks, kailan po ito na-harvest at kailan po ito na nagiling din para at least batid ng ating mga kababayan? At syempre yung quality, ito rin yung tanong po nila kasi alam niyo naman po, medyo maselan na yung ating mga kababayan pag nakita nilang hindi maganda. Opo, pag sinabing NFA pa, ay nako, mga ano yan, buhaghag yan. Pero naalala ko dati kasi, mga imported din yun. Ito, mga local, bili po ninyo sa mga local farmers natin, Administrator. Tama, mga local yan, no? Mga local lahat yan, 100%. So, ganito, no? Kapag mula sa pagkagiling, 3 months yan, no? Pag nag 3 months and 1 day, yan yung sinasabi na natin, nag-age na siya, no? Aging na siya. Yun naman pagpalay, kumbaga, 6 na buwan sa pagkakaani, yan, makukonsider na yan na aging. But nonetheless, sabi ko nga, yung sa quality niyan, meron naman kami mga sistema para ma-maintain yung quality niyan, no? Sine-check namin yan buwan-buwan at tinitignan ng kalidad, no? Kapag hindi maganda ang kalidad o hindi na siya papasa sa standard namin, hindi na po natin yan nilalabas sa mga bumibili sa atin, no? Hindi na po yan. Kanya makakasiguro po ang ating mga mamimili na ito po yung mga bagong giling at good quality na bigas from NFA. Opo. Madali naman po itong ma-deliver once na tumawag si LGU o gusto naming mag-order, mga ilang araw kaya yung kanilang aanten bago makarating? Actually, hindi kami nagde-deliver, no? Sila nagkukuha? Pinipick up po ito sa aming mga warehouses. So, ang aming mga accessible naman, readily available anytime. Opo. Pero dito po sa usapin na pwede bang makabili ang mga retailer para mas dumami po yung magiging customer ninyo, hindi lang yung mismong LGU. Maaari po ba yan sa ilalim po ng rice tariff ba yan? Or yung sa ano ninyo? Bagong rice tarification law. Oo, sa rice tarification law. Yun nga sana, no? Maganda nga sana. Ganun, yun talaga, pinakamabilis, no? Pero di wala po kasi sa bansan. Bawal po yan sa batas. Natanggal na po sa amin yan. Kanya hindi po namin pwedeng ibenta sa mga retailers. Yan po ang katotohanan yan. So kumbaga sir, kung tutuusin, kasi kaya nga nagkaroon ng food security emergency para mapababa ng husto yung presyo, merong access yung ating mga kababayan na makabili ng murang bigas. Kaso kukonti lang yung bumili sa inyo ng murang bigas na hanggang 35 pesos per kilo lang, defeated pa rin po yung purpose doon sa food security emergency. Well, kung ganun yung perspective na titingnan natin, masasabi natin ganyan nga, no? Tama. Pero the mere fact that the declaration of food security emergency na pressure ang merkado na bumaba. That's why ngayon, nakikita natin bumababa ang presyo sa merkado. No? So, I don't think yung food security emergency, walang nagawa. Meron po. Bumababa ang presyo ng bigas sa merkado. Yes, Administrator, Master Judea Olay po. Para lang din po sa kaalaman natin mga kababayan. Halimbawa po, itong LGU po, kumuha ng bigas, bumili po dyan sa inyo. Paano po ba ang pagbenta nito? Kailangan po ba may kadiwa or kahit anong tindahan po ang pwede? Sila na po ang bahala
bahala diyan. Oo. Basta na ipasa na sa kanilang mga kamay na, kanila na pong ways or sistema ng pagdidistribute. Ang objective lang, hanggat mas maraming consumer ang makabili, mas maganda. Yun yung objective. So, yung kamukha nung tao na medyo sako-sako yung ginawa sa isang lungsod, pero later on, naging kilo-kilo na yan. Apo. Halimbawa, ganito po. Ganito po, Administrator. Sabi niyo po, bawal yung mga retailer, bawal po dumirektan po din sa inyo. Halimbawa po, yung LGU, kumuha po dyan sa inyo. Yung LGU po ba po pwede magbenta sa retailer? Kanila na pong control yan. Basta ang importante, yung retailer po, kung sino man yung papagbentahan po nila, hanggang 35 lang din. So hanggang 35 piso lang ang idadagdag. Kung pagpapatong ka pa, medyo malulugi ka rin na talaga. So far po, yung San Juan City ang may maraming malaki yung kinuha po or in order? Sa ngayon, yung na withdraw na nila, sila pa lang ang pinakamarami. No? Pero pag nag-withdraw na ang Camarines Sur, marami yun. No? Tingin ko sila yung mas marami ang buwan. Opo. Sir, linawin ko lang. 850,000 metric tons bags po? Sir, tama? 840,000 bags. Okay. Bags po 840 50 kg. Opo. 840,000 na 50 kilogram na sako ng bigas ang available para bilhin ng mga LGU. Now, ngayon po, yung stock po natin na intended naman po para sa mga, alam natin, yung iba pa nating mga stock kasi bibili rin po tayo. Di ko alam kung tapos na ba yung anihan or anihan na ba ngayon? Nag-uumpisa pa lang ho. Pa-peak season pa lang ang anihan. Oo po. So, ilan na lang naman po yung bibilhin ninyo or meron pa ba kayong ibang stock aside dito sa 840,000? Meron po. Meron pa. Marami pa tayong stock ng palay na kasalukuyang ginigiling po ngayon. Na kung tutusin mo kapag yan ay nagiling na lahat ng stocks namin nationwide, ang total po niyan ay 5.90 million bags of bigas. So, marami po yan. 840 out of 5.9 million. Kakarampot pa po yan. Pero yung marami po tayong stocks. Pero yung ano po sir, yung 840,000, yun lang talaga ang pwede ninyong i-dispose para maibenta sa LGU? Or kahit yung halimbawa, pag naubos na yung 840, pwede pang kumuha ulit? Pwede pang kumuha ulit. No? Ang target natin, kalahati nung stocks natin may benta in the first 6 months. No? Meaning, kung mga 3 million bags ang gusto naming ibenta sa next 6 months. Huli na lamang po kasi nag-viral din po sa social media na videohan yung mga bigas na may kasamang ulam. Yung mga, mga insekto po. Bukbok, opo. Sabi nga nila, may kanin ka na, may ulam ka pa. Ito po ba ay galing po sa inyo or galing sa imported? Hindi po galing yan sa NFA. Yan po ay nanggaling sa FTI na binili naman po ng FTI sa local suppliers. Tingin ko po yan yung mga imported, no? Na binenta nila for rice for all. Pero isolated case po yan. Alam ko subject yan for return na sa FTI. Hindi lang nila maintindihan kung bakit na i-display pa. No? Pero yan ay isolated case, hindi po galing yan din sa NFA. Opo. Okay. Huli na lang, Administrator, kayo po, hindi po ba kayo pwedeng magbenta sa mga diretso, sa mga stall? Kasi naalala ko dati, meron po kayong mga stall yung NFA o hindi po sa inyo yon? Tama po, dati, bago po mag-RTL, before 2019, nagbebenta po kami diretso sa retailer. Yan po yung pinakamagandang arrangement talaga noon. Kaya talagang nakakarating sa mga kababayan natin yung murang bigas. Opo. Pero sa ngayon po, nung naipasa na yung RTL, no, nawala na po yan sa mandato ni NFA. Naging buffer stocking agency na lang kami. So, ito, kanya natin ito na i-experience sa ngayon. Marami kaming stocks. Kailangan lumabas kasi mag-i-age yan kung hindi naman lalabas. Yan, ang isa po sa mga naging effect na nawala po yung mandato namin na magbenta sa merkado. Pero may paliwanag po ba na bakit kailangan yung binili lang ng LGU at hindi kayo pwede makapagbenta? Kasi pwede rin naman kayo makapagbenta, wala naman sigurong kaibahan
sa LGU kung kayo direkta or meron pa kayong idadagdag na pondo para magkaroon ulit kayo ng stall sa kada palengke? Ano lang to, talagang nasasaad lang sa batas. Yun lamang ang pinaka dahilan nun, no? Hindi kami pwedeng diretsong magbenta sa merkado. Oo. Pwede kami magbenta sa mga government institutions or entities, DSWD, OCD, and other government entities, including LGUs, including legislators, no? Yun lang kasi ang nasa batas. Kanya, hindi kami talaga pwedeng dumiretso sa mga retailers or sa merkado. Sabi naman ng mga netizen dito, sana all sumusunod sa batas, ang NFA sumusunod sa batas, kaya hindi sila nagbebenta sa mga palengke. Siguro, Administrator, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na hanggang ngayon naghahanap pa. Sana ba itong 35 pesos na sinasabi na murang bigas? O, sana nga po ako rin. Ang wish ko lang, sana ma-withdraw na ang aming mga stocks para naman mapakinabangan ng ating mga sambayan ng Pilipino. And at the same time, dahil anihan na po, kailangan din po namin ng espasyo. Lumuwag ang aming mga warehouses dahil mamimili po kami ng palay. In fact, ngayon, ang dilema namin, naghahanap kami ng mga warehouses na pwedeng hiramin at pwede ring rentahan kung kinakailangan. So, kung magbenta namin ang aming mga kinabang na si consumer, makikinabang pa si magsasaka dahil makakabili kami ng mas maraming bigas ay palay. Opo, maraming salamat po, Administrator. Sa ulitin po, ingat po kayo. Salamat po. Salamat din po. Magandang hapon sa inyo lahat. Si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority.